sa Kongreso. Dito inisa-isa niya na yung nakuha nilang maaring magpo-propose sila ng bill. Pero mga kabahan, di ako satisfied talaga. Kumbaga, kung sa rating na ibibigay ko dito, sa haba-haba na kanilang pagdinig, ang rating na ibibigay ko dito, 1 lang eh. Wala talaga akong satisfied sa mga plano nilang batas, no? Kasi yung talagang halimbawa sana yung batas, sana nagkaroon sila, halimbawa na mayroon silang panukalang batas o proposed bill man lang sana na kung paano kumbaga matulungan itong ating mga kapulisan na masugpo itong pinagbabawal na gamot. Ni nagsasalita nga itong droga ay salot sa ating bansa. Wala nga akong narinig nagsasalita diyan eh. No? Wala akong narinig itong droga ay wala talagang may dulot na mabuti sa ating bansa. Wala akong narinig. Puro si Duterte dapat managot, si Duterte dapat managot dahil sa war on drug. Ito namang si Abante, kakampi ko si Duterte noong panahon niya. Ngayon hindi na. So, 'di ba? Pero bakit daw hindi niya kakampi na ngayon? Dahil bakit daw may namatay sa war on drug? Imagine mo mga kabanat. Pero ang tanong lang, ano ang solusyon niyo diyan? Dahil puro kayo tutol sa ginawa ni President Duterte itong current administration. So mag-propose nga kayo ng bill kung paano inyo mapigilan yung droga. Ngayon na bumabalik na, andyan na sa kalye. Kayo. So anong plano nyo? So ito, panoorin nyo ito sila ni Barbers at maikling video din ni Abante atras. So ito, kayo ng musga. To light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Witness testimonies corroborated by evidence revealed a system that incentivized the killing of suspected drug personalities, a system modeled after the so-called Davao template and replicated nationwide. Mr. Speaker, this is not merely a report of the past wrongdoings, but a call to action. The Quad Committee has responded by filing concrete legislative measures aimed at addressing the gaps in our legal framework. Number 1, House Bill number 10986, classifying and penalizing extrajudicial killings as heinous crime while providing reparations for its victims. Number 2, House Bill number 10987, prohibiting all forms of offshore gaming operations in the country with severe penalties for violations. Number 3, House Bill number 11043, allowing civil forfeiture of unlawfully acquired real estate properties by foreign nationals. Number 4, House Bill number 11117, providing for the administrative cancellation of birth certificates fraudulently obtained by foreign nationals. In addition to these proposed bills, Mr. Speaker, our inquiries have already yielded significant actions. Number 1, the Joint Committee inquiry prompted authorities to reopen investigations into the murders of Police General Wesley Barayuga, former Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa, and 3 Chinese nationals killed inside the Davao prison in Pinal Farm. 2, the certificate of registration of or incorporation of Empire 999 Realty Corporation was revoked by the SEC. Number 3, the Philippine passport of Mr. Kai Kimeng, also known as Mr. Willie Ong, and Yang Jiazheng, also known as A.D. Taiyang, were cancelled by the concerned government agencies. The findings of the Joint Committee led to the filing of legal cases against Go Waping, also known as Alice Leal Go, including charges of human trafficking and graft and corruption. So, yun mga kabanat, inanap ko lang kasi nagkaroon ng privilege speech itong si Barbers, no? Kasi kahapon mayroong balita kagabi na kakasuhan nila si President Duterte, si Senador Bato at si Senador Bongo, no? Ito yung nakikita kong problema, yung pinagtutuunan nila ng pansin. Itong mga bagay na wala namang maitutulong para sa ikakaginawa ng ating bansa eh. Puro sila hearing sa nakaraan. Hindi na lang kakasuhan kaya nila
Kung nakita man nilang may paglabag, bakit nila kakasuhan? Magkaroon na lang sila ng investigasyon, mag-file na lang sila ng kaso, no? Mayroon naman talagang investigasyon, hindi yung gagamitin mo pa yung plenaryo sa Kongreso, no? Ang haba-haba ng time. Okay lang sana kung ginagastos nila sa hearing nila kung sariling pera nila eh. Sariling sahod nila dyan eh. Hindi eh. Pera ng taong bayan ginagamit nila at nabibinbin yung ibang mga bill dyan na makakatulong sa ating bansa. Kagaya ng sinabi ni Congressman Marcolita, napakaraming bill, no? Si Congressman Marcolita para sana mabawasan itong single na mga kuryente at iba pa, nabibinbin lang dahil nga sa pina-priority nilang itong mga hearing na ito na hindi naman nakakatulong sa sikmura. Ang namamayagpag din nito, ang natutuwa, yung mga adik, mga kabanat. Nakakalungkot eh. Nakakalungkot lang tingnan itong ganitong sitwasyon, mga kabanat. So yun lang ating video, no? Ang tinignan ko kasi yung bill, no? Nakita nyo naman yung mga proposed bill ni Barbers na binabanggit. Puro minsan nakakalungkot sa haba-haba na kanilang hearing. Sobrang haba na yon. Kumbaga, kung ihambing natin mula Hulo hanggang mas hanggang Batanes na yan eh. Napakalayo na kumbaga. Pero ang bill na inaisip nila, narinig ko, parang iwan ko lang kung mayroon pa silang idadagdag, 4 lang, at yung mga bill na binabanggit ay Sus Maria Josep Santisiam talaga. Ay nako mga kabanat, mapailing ka na lang talaga mga kabanat. So ito pa, panoorin nyo ito mga kabanat, itong kay Abante, no? Drama ni Abante sa Kongreso na sabi niya, suportado niya naman daw talaga si President Duterte sa war on drug. Ang hindi niya na daw matanggap, bakit daw may namatay? Ang klase rin ito mag-isip eh. Hindi rin eh. Hindi mo mag-isip. Ano bang klaseng isip ito si Abante, mga kabanat? Gusto niya, dapat tinatanong ito, ikaw, sa palagay mo, anong solusyon mo dyan sa ipinagbabawal na gamot? Diba? Yamang ikaw ay CHR, siya daw humihawak ngayon sa CHR eh. Kumbaga siya yung, nakalimutan kong pangalan. So dapat tatanungin itong si Abante o isa-isa dapat itong mga quadcom o kayo sa bahaba ng hearing nyo, anong panukalan nyo sa ipinagbabawal na gamot? Anong maano nyo dyan? Anong ma-suggest nyo? So ito, panoorin nyo ito, itong maiksing video ni Abante, mga kabanat. To you again. Kung iniisip po natin na magagawa mo ang gusto mong gawin, na hindi mo sinusunod ang saligang batas dahil nasa kapangyarihan ka, dahil kung sabihin, Mr. Speaker, na matatapos din ang mga bagay na yan at ikaw ay hatulan ng taong bayan. Ito pong House of Representatives ay ang bahay po ng taong bayan. Kapag tayong lahat ay inelect ng taong bayan upang tayo ay magbusisi ng lahat ng katiwalaang nangyayari sa ating pamahalaan. I consider this a divine blessing to be able to rise today as the chair of the House Committee on Human Rights and co-chair of the Quad Committee to share the initial findings and recommendations of our inquiry, particularly into the extrajudicial killings that occurred during the previous administration's war on drugs. Inuulit ko po, Mr. Speaker, kakampi ako ng dating administrasyon kapag pinag-uusapan po ang pag-alis ng droga sa ating bansa. Dapat ang mga ganitong congressman, mga kabanat, isinasalang din sa pagtatanong eh. Diba? Tutol sila sa, narinig mo na may kagaya nito kay Abante. Sinabi ni Abante, kakampi niya si President Duterte sa war on drug. Dapat tatanungin, kung ikaw tatanungin ko, anong solusyon mo sa droga para mahinto ito? Dapat isa-isahon itong mga congressman na ito eh. Kasi hindi mo mawari kung ano ba talaga, hindi mo mag-gets kung ano ba talaga yung gusto nila. So yan napakinggan nyo yung video, medyo nakakalomo lang, mga kabanat. Ako, hindi ako satisfied doon sa sa sinabi ni
Ang hindi ko lang kasi magets kung ano ba talaga ang plano nila, mga kabanat. So hindi makita yung ano, no, hindi mo naka white screen, hindi makita yung ano natin, yung dito sana sa part nito mukha na ito ni Bante kasi yan to gini-edit ko kasi. So mag-add lang ako ng ano na ano ko pang last. So ang sa akin lang, hindi ko talaga magets yung panukalang batas nila sa bahaba ng pagdinig. Yung panukalang batas nila, hindi ako satisfied ni isang ano, wala talaga hindi ako talaga ako natutuwa sana ako kung may nakikita sana ako na sinabi, oh, itong droga na ito ay salot talaga sa ating bansa. Wala nga ako narinig ng ganong salita eh. Huh? Salot talaga ito, isa ito nagpapahamak sa mga kababayan natin, no? Wala nga ako narinig eh. Ibang pa, di ko magits talaga eh. No? Diba, may narinig ba kayo na congressman, ang droga ay salot, dapat yan buksain sa ating bansa? May narinig kayo dyan? Oh, yung bill na proposed bill na sinasabi ni Barbers, oh, ano yon? Sana may narinig mo lang, oh, itong droga na ito, ang war on drug ni President Duterte parang sa tingin ko ay mali talaga dahil maraming namatay. So maghanap kami ng ano, ng batas, no, gagawa kami ng paraan kung paano ito mapuksa. Sana ganun sana ang term. Hindi matutuwa tayo. Ding wala eh. Puro, itong si President Duterte, kakasuhan natin ito. Tapos susunod parang hindi ako magkakamali, no, kung tamang pagkaintindi ko kanina doon sa sinabi ni Barbers, mayroon pang bubuksan uling hearing. Investigasyon laban doon sa mga namatay ng mga drug lord. Imagine mo, yung mga bagay na walang kakwenta-kwenta na doon, yun ang pinag-atupag ng mga taong ito. Diba? Napakaraming ano dyan. Sana sige, wala namang tutulong. Kung gusto nyong dinggin yan hanggang mga matay kayo dyan sa Kongreso, walang problema. Pero dapat unahin nyo yung mga bagay na nakakatulong sa buhay pa. Huwag mong atupagin yung patay na. Diba? Kaya yung mga kababayan natin ngayon na pahirap ng pahirap yung sitwasyon sa ating bansa, pamahal ng pamahal, sana maghanap mga kayo, kasi kayong mga sa kongreso dyan, wala naman kayong naramdamang hirap dyan kasi laki ng pera nyo dyan eh, di ba? Baka ultimo yung service nyo isagot pa ng gobyerno eh, baka ultimo yung bayad sa kuryente nyo, baka hindi pa dumadaan dyan sa bulsa nyo, kundi ang nagbabayad dyan taong bayan pa eh, yung tax, ika nga, dahil nga nasa gobyerno kayo, baka sa lahat ng gastusin nyo dyan, ultimo kuryente, tubig, ay baka sagot pa ng gobyerno yan. Kaya hindi nyo random. Diba mga kabanat? Yun ang ano eh. Ay nako. So yan mga kabanat ng ano natin.